na siya, doon na nagka-problema. Yan, 46,000 pesos, malaki-laking halaga din yan. Talagang kung pinaghirapan mo, masakit-sakit yan sa bulsa, di ba? Yung 46,000 pesos. Anyway, hinihintay lang natin si, yan, nandiyan na ho si Yusek, no? Ang Acting Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Yusek, good morning. Si Danny Buenafeo sa Kabayan. Yusek? Sir Danny, it's Haloy. Hello? Hello, Sir Danny, Yusek. naririnig niyo po ako? Yan, naririnig na kita, Yusek. Okay, yan, Magandang nakikita. umaga ho, Sir Danny, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig po. Magandang umaga po. Magandang umaga, Yusek. Nako, thank you very much. Dahil kausap lang namin, isa dito sa mga nabiktima nitong scam nga, sinasabi lang spoofing scam. Pero ito ay may, Yes po. may kaugnayan sa SMS ng bangko. Natanga yung 46,000 pesos niya dahil sa credit card. Nag-apply siya na initiated by the bank. Pero nung tinawagan siya, humingi ng personal details, ayun na, nangyari, natanga yung pera. So, kayo ho ba, sa hanay ninyo, kayo naman very active dyan sa mga cybercrime na investigation, ano ho ba ang pwedeng remedyo dyan? Marirecover pa ba niya yung 46,000 pesos, Yusek? Depende ho, Sir Danny, no? Meron tayong bagong batas ngayon. Ang tawag natin dito yung AFASA law ho natin or yung Anti-Financial Account Scams Act ho natin. Kung saan ho, minamandato na ang mga bangko, pag inutusan ho, tinawagan ho ng ating mga consumers o yung mga kanilang mga kliyente to hold a particular transaction, depende yung timeliness ng call. Halimbawa, hindi pa nila ipaapadala yung pera, hindi pa nila na transfer, pwede ho pigilan. And just in case po na i-transfer na, kailangan ho sabihin ng bangko doon sa pinag-transferan nila na isa pang bangko na i-hold yung transaction. So, dalawang points ang pwede nilang pigilan. Doon mismo sa bangko nila, and second, doon sa pinag-transferan ho ng bangko nila, pwede ho mapigilan. At kung mapapatunayan ho nung consumer natin o nung kliyente ng bangko na tumawag siya before it happened, before na transfer yung pera at biglang hinayaan ng bangko na mai-transfer yung pera or hindi niya in-inform yung bangko na pinag-transfer ng pera at yung bangko na yan ang magiging liable, yun hong mga bangko na yan ay dapat ibalik yung pera niya under that particular law. Pero in his case kasi, ito si Joseph Canellada, ewan ko kung nandiyan pa sa linya, pero as of Zoom din siya kanina, sabi niya, bigla na lang nawala na yung 46,000. Nung pinuntahan niya yung bangko, hindi ko na lang babanggitin yung bangko muna, sabi niya too late na raw, sabi ng bangko, kasi inipasa na raw sa isang bangko rin na parang katulad din ng ng mga GCash, yung mga gano'n na wallet. Tama po, No? yung money Oo, wallets. pero parang hindi na raw kayang ma-retrieve. So, yung sabi nyo kasi, baka hindi rin niya kasi alam na 'di ba, na magiging biktima siya kasi very too good to be true nga, naniwala ka agad siya. Yusek. So, ganito Sir Danny, no? Pwede ho siyang pumunta sa amin sa CICC. Meron ho tayong action center na malapit ho sa inyo. Okay. It's along EDSA. Nasa Studio 7 na ho kami. Open yan 24 hours a day, Sir Danny, no? Nasa third floor ho kami na Studio 7. It's along EDSA, Corner Scout, Ibardulaza. Isa, malapit yan doon sa GMA Kamuning Station ng MRT po. So, pwede ho siyang pumunta doon at ipakita yung mga ebidensya niya na kung kailan siya tumawag at kailan na i-transfer. Tapos ipapasa natin to doon sa BSP Capo, no? Yung Accounts Protection Office ho ng Consumers Account Protection Office ng BSP para humalaman doon sa bangko kailan nila transfer at kung tugma ba yung pagtawag ng kliyente nila or ng biktima natin na tumawag siya na after niya tumawag hindi pa na itatransfer yung pera or tumawag ba yung biktima kaya gaya siya sabi nila na hindi nila mahabol after ho ma-transfer na pera nung second bank kung saan nila transfer. Okay. Anyway, Joseph, narinig mo ba yung sinabi ni Yusek, Aboy? Kasi for now, pwede ka sigurong rekta. Pumunta ka sa tanggapan nila, malapit lang naman daw. Dito lang sa may Kamuning, Quezon City. Narinig mo, Joseph, yung sinabi niya? Oh, yes po, kabayan. Oo. Ayun. So may pag-asa, Yusek, no, in terms of recovering that money. Siguro, kung meron naman siyang ebidensya talaga na ganito yung transaction, ganitong date, you can help out at least doon sa whatever kasi hindi naman daw text ang nangyari parang puro tawagan sila with the bank allegedly bank official. Yes po. So dalawang pwede natin gawin, no, Sir Danny. Unang-una, titingnan natin kung talaga bang na-transfer na yung pera after niya tumawag. So para
magkaroon pa, makita natin kung liable pa ho yung bangko, yung banking institution niya. Second ho, Oo. pwede nating malaman yung mga numbers na Ayun. base doon sa kwento is nakipagtawagan pa, nakipag-text pa. So may mga numbers na tayo na pwede nating gawing leads at i-trace kung sino yung mga nakaregister sa number na to. Oo. At base doon, pwede nating gawa ng kaso, pwede nating gawa ng follow-up operations kasama yung mga law enforcement agency partners natin. Okay, that's good to hear. At least narinig mo, Joseph, may pag-asa. Yes po, No? yes po. Oo, basta lang mai-link lang sa kanya kung ano yung mga, let's say, probable na ebidensya, yung mga text or pwede yung tawag kung mariretrieve, magagawa nila ng paraan siguro. Anyway, Yusek, nandiyan ka na rin, no? At tanungin na rin kita, ito ba mga kaso katulad ni Joseph, talamak ba to? Marami kayo mga ganyan na mga reported na mga incidents, related incidents? Tama, no, kabayan Danny, no? Unang-una ho, ito hindi na bago sa atin to. For example, yung mga sinasabi nilang ang madalas na nabibiktima sa mga kababayan natin, Sir Danny, is biktima ng mga IMSI catcher, yung International Mobile Subscribers Identification Catcher po. So, ang ginagawa niya ho, nagkakaroon ng thread hijacking. Minsan, mapapansin nyo, yung phone signal nyo bumababa from LTE to 5G, bumababa sa 2G, 3G. Ibig sabihin nito, may mga IMSI catcher na nasa paligid. Ang ginagawa niya, binablock niya yung mga cell signals or yung mga signals ng mga lehitimong mga carriers natin at pinapasok nila yung sarili ng signal para mapasok naman yung mga text threads natin. So makikita mo, doon sa same thread ng inyong bangko, ng inyong whether it's yung mga bills nyo, yung mga Meralco, yung mga water, or even sa government agency, LTO, makikita nyo doon din pumapasok yung mga text messages. Halimbawa, sa bangko niya, meron siyang sasabing mga rewards. Makiklaim mo lang to Maraming within a ganun certain period of time. Kasi sa lahat ng scam, parating may urgency, Sir Danny. Kailangan motivation, mo mag-respond kagad, kundi mawawala yung rewards. So, ikaw naman, either i-click mo yung link, or pag na-click mo na yung link, ibibigay mo na lahat ng mga information mo. Tapos pag nagbigay mo na lahat ng information mo, yun na, tatawagan ka na, tapos magpapanggap po sila na legitimate na bangko sila. Tama yung term na ginamit nyo kanina, Sir Danny, spoofing. Pag clinic nyo yung link, akala mo yung bangko talaga yun, pero pag tinignan mo yung URL address, iba doon sa address talaga ng bangko. Okay, so pag yung ganyan, parang sindikato pala to, Yusek, no? Meron to yung sabi mo easy catcher na matitrace nila kaagad kung sino yung mga potential victims nila, di ba? Pero they are not really linked to the bank na kung saan connected itong naging biktima. Tama Sir Danny, no? Ini-spoof nila. So dalawang part yung scam. Una, yung IMSI catcher. Mapapaniwala ka ang taga ginagawa bangko. niya, Oo. maniniwala ka talaga ng taga-bangko kasi yung thread mismo ng bangko ang pinapasok niya. Doon pumapasok yung ano. Ang kaibahan lang, Sir Danny, may hyperlink. Ibig sabihin, may pwede kang i-click. Pinagbabawal na ho ng NTC natin yan na may karon any messages na magkaroon ng link. Tama. So, yung second part naman nung scam is yung pag after mo ma-spoof, magbigay ka na ng details mo, tatawagan ka na nila. Okay. So at least very helpful ito Kung meron man mga ganyan related na incidents, puntahan lang kayo dyan sa CICC, yung office nyo dyan lang sa may Kamuning, Quezon City. Tama ba, Director? Tama ho. Sir Danny, kung yung mga kababayan naman natin na wala dito sa Maynila or Metro Manila, pwede naman ho tumawag sa ating hotline 1326. 24 hours din yan, Sir Danny, na may sasagot sa inyo at mag-aasikaso ho ng mga reklamo nyo. Okay, 1326 yung hotline ninyo. Anyway, Yusek, naku, marami pa sana tayong itatakel pero marami kasing nangyayari ngayon. Tatanungin pa sana kita sa mga bullying. Anyway, ibang sesyon na yun. Thank you very much, Yusek, sa oras. Thank you. Maraming salamat din po, Sir Danny. Okay, yan ho si Yusek Renato Aboy Paraiso, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Diyan lang pala sa Kamuning, Quezon City yan. Tuloy-tuloy na ho tayo dito sa programang Kabayan. Kuha ulit tayo ng update dyan sa paligid ng EDSA People Power Monument. Ang ating kasamang si Nico Bagsik, nakabanday pa rin doon. Nico, go! Danny, unahin ko muna ang lagay